Kumusta kayo? Team Doramit ako. Ang kwento natin ngayon ay bumabalot sa atin sa isang ganap na teenage drama na puno ng pag-ibig, selos, pagkakaibigan, bullying at marami pang iba. Humanda ka na dahil dala ng doramang ito ang lahat. Babala sa spoiler. Nagsisimula ang serye kay Nari, isang batang estudyante na may iniinom kasama ang kanyang pinakamatalik na mga kaibigan bago pumunta sa sentrong pamilihan upang magpalipas ng araw. Doon ay bumibili sila ng isang stuffed toy na buhaya at pagkatapos kumain, kumakanta at nagsasaya silang magkakasama sa isang karaoke. Sa pag-uwi, nagpaalam sa kanya ang isa sa kanyang mga kaibigan na si Yuna dahil pinili nito ang sangay ng agham at hindi na sila makakapag-aral ng magkasama. Kinabukasan, kumuha si Nari ng pagkain sa kainan ng kanyang ama para pagsaluhan nila ng kanyang mga kaibigan. Pagdating doon, nagtatakang napansin ng bida ang isang butas sa kisame. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang mga kaibigan at umalis sila upang kumuha pa ng pagkain. Pagbalik sa silid-aralan, nadatnan ni Nari ang isang estudyante na nagngangalang Chan na nagpapahinga sa kanyang desk habang nakapatong sa kanyang stuffed toy na buhaya. Kaya naman lumapit siya upang pagsabihan ito, gayunman. Sa halip na magsisi, nagpa siya itong umupo sa tabi niya. Pagkatapos, hinikayat ng guro ang mga estudyante na pumili ng class delegate at matapos ang botohan, si Nari ang napili laban sa kanyang kagustuhan. Dahil dito, unti-unting lumalapit ang mga kaklase sa kanya para magreklamo ng paulit-ulit. Isang umaga, dahil sa sobrang ingay mula sa klase sa itaas, hinikayat siya ng mga kaklase na pagsabihan ang mga ito. Kaya naman, pumunta siya roon kasama ang kanyang matalik na kaibigan para kausapin ang delegado. Sa pagtanggap sa kanila, natigilan si Nari sa kagwapuhan ng binata na si Seung na matapos marinig ang mga reklamo ng delegado ay humingi ng paumanhin at tiniyak sa kanya na kakausapin niya ang kanyang mga kaklase. Gayunpaman, pagbalik nila nagpatuloy pa rin sa pag-iingay ang klase sa itaas. Kaya nagpasya silang magsimula ng isang labanan laban sa mga ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas sa kisame sa oras ng kanilang klase. Dahil dito, bumaba si Seung, ang delegado ng nasa itaas, sa kanilang silid-aralan at humingi ng paliwanag sa kanila. Gayunman, malamig itong itinanggi ni Nari at tiniyak sa kanya na napakahusay na estudyante ang kanyang mga kaklase. Sa kontekstong ito, nauulit araw-araw ang pabalik-balik ng dalawang delegado. Gayunman, kapwa nagsisinungaling sina Nari at Sung at binabaliwala ang reklamo ng isa't isa at wala silang ginagawa upang maiwasan ang digmaan sa pagitan ng mga klase. Gayunpaman, isang umaga ay napansin ng guro ang nangyayari at ipinatawag ang dalawang delegado sa kanyang opisina upang humingi ng paliwanag. Doon nagawa ni Nari na kumbinsihin ang guro sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga recording ng ingay na nililikha ng klase ni Seung. Nasa kabila ng pagtatangkang bigyang katwiran ng asal ng kanyang klase, ay sa huli tinanggap ang buong pananagutan. Paglabas sa opisina, kinutya siya ni Nari dahil sa nangyari at makalipas ang ilang minuto, lumapit ito sa gripo kung saan siya umiinom ng tubig upang asarin siya, ngunit sinabuyan niya ito at nagsimula silang magtalo hanggang sa puntong isa sa mga kaklase ni Sung ang nag-abiso sa mga estudyante at nagsimula ang isang malaking rambulan sa pagitan ng dalawang klase. Ilang araw ang nakalipas, nagtapon ng basura ang mga estudyante sa itaas gamit ang butas at nagbitin ng pera para pagtawanan ang mga gustong kumuha nito. Nahulog sa patibong si Nari at kinunan siya ng litrato. Gayunman, ilang sandali lang ang lumipas ay nakuha rin niya ang mga perang papel at bumaba si Sung upang bawiin ang mga iyon. Nang ipakita sa kanya ang litratong kuha sa kanya, humingi ito ng paumanhin kay Nari na ng gabing iyon ay nakipagkita upang maghapunan kasama ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, nagulat si Nari nang makita si Sung sa klase ng advertising na kusang loob niyang sinalihan at nakilala rin niya ang isang kakilala niya na kahit sinubukan niyang kausapin ito, ay tuluyan siyang inignora. Paglabas ng klase at paghingi niya ng paliwanag dito, tiniyak nito sa kanya na wala pa itong pinagsasabihan na kilala siya nito at pagkatapos niyon ay umalis siya patungo sa kafeteriya ng kanyang ama kung saan nalaman niya sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan na magsisimula ng magtrabaho roon si Yuna. Dahil sa matinding kagandahan ng dalaga,
Nagsimulang dumami ng husto ang mga customer at isang umaga ay dumating pa roon si Seng upang bumili. Pagbalik sa paaralan, nakaupong nakikipagkwentuhan si Nari sa kanyang mga kaibigan nang biglang lumapit ang ilang estudyante upang hilingin sa kanya na iabot ang isang regalo sa isang estudyante mula sa ibang klase mula sa isa sa kanyang mga kaklase. Gayunman, bago gawin iyon, pumunta muna siya upang kausapin ang binata at subukang kumbinsihin itong magtapat at ibigay mismo ang regalo. Nang tumanggi ito, sa huli ay nagtungo siya sa silid-aralan ng estudyante upang iabot ang regalo mula sa kanyang kaklase. Ngunit nang malaman ito kung sino ang nagpadala, nagalit ito at itinapon iyon sa basura. Upang hindi malaman ng kanyang kaklase ang nangyari, kinuha ni Nari ang regalo mula sa basura at, sa harapan ni Seung, nilinis niya ito gamit ang kanyang sweatshirt na ipinapakitang mabuti siyang tao. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng klase ay magkasama silang pumunta sa laundry shop upang labhan ang sweatshirt ng bida, kaya tinakpan siya ni Seung ng kanyang jacket upang hindi siya ginawin. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay dumating ang kanyang mga kaibigan at binalaan si Seung na lumayo sa kanya. Kinabukasan, tiniyak ni Nari sa kanila na kaibigan lamang niya ito. Gayunman, pinayuhan siya ng mga ito na huwag mahulog ang loob sa kanya. Ngunit, sa kabila ng mga babala, habang lumilipas ang mga araw, lalong naging halata ang pag-ibig sa pagitan nila. At isang umaga, hiniling ng delegado ng klase ng advertising na gumawa sila ng isang promotional video ng mataas na paaralan. Pagkatapos, nagkasalubong si Nari at ang kanyang kaklaseng si Chan at niyasya nito na sabay silang kumain pagkatapos ng klase. Doon ay nagsimula itong makipaglandian sa kanya na ipinapahalata na in love ito. Kinabukasan, habang kinukunan nila ang promotional video, natisod si Nari, ngunit dumating si Seung sa tamang oras upang iligtas siya. Si Nari, na natigilan at nawala ng masabi, ay bumalik kalaunan upang bigyan siya ng isang matamis mula sa kafeterya ng kanyang ama, ngunit nauwi rin sila sa pagtatalo. Si Chan, na nasaksihan ang nangyari, ay lumapit sa kanya upang takpan siya ng kanyang jacket, na nagpabunsod sa selos ni Seung na nanatiling nakatingin dito ng may paghamon. Kalaunan, napansin ni Nari na nanakaw ang USB na may lamang promotional video na ginawa nila para sa mataas na paaralan, kaya matapos siyang pagsabihan ng delegado, humingi siya ng paumanhin sa nangyari at inako ang buong pananagutan sa harap ng mga guro. Pagkatapos nyon, humingi siya sa delegado ng pangalawang pagkakataon upang makapag-record ng panibagong video at kahit binalaan siya nito na iisa na lamang ang natitirang linggo bago ang petsa ng pagpasa, nangako siya at sinabi sa kanila na makakamit niya ang pinakamagandang posibleng resulta. Sa gayon ay tinipon niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at sama-sama silang nagsimulang mag-record sa mataas na paaralan. Sa ganitong paraan, nakagawa sila ng isang matalinong video kung saan gumamit sila ng isang aso na parang isa rin itong estudyante, nag-aaral at nagsasaya kasama nila. Gayunpaman, nang magtungo si Nari upang ibigay ang video sa guro, lumabas na ang kaklaseng babaeng kilala niya ang nag-abot sa kanya ng USB na ninakaw na may orihinal na video na naging dahilan upang umalis ang bida na kitang-kitang apektado. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Seung na aliwin siya, nanatiling galit si Nari sa nangyari at nagpasya siyang ipakita ang kanyang video sa direktor ng mataas na paaralan na agad siyang pinuri dahil sa kanyang magandang trabaho. Kaya pagkatapos nito, nagsagawa ng botohan ng klase upang piliin ang nanalong video. Gayunman, pumunta si Nari upang magreklamo tungkol sa asal ng delegado sa direktor na matapos ang nangyari ay nagpasiyang suspendihin ang klase ng advertising. Kalaunan, nakita si Nari kasama si Seung sa parke at unti-unti ay lalong naging kapansin-pansin ang atraksyon sa pagitan nila. Gayunman, hindi natagpuan ng bida ang lakas ng loob upang ipagtapat sa kanya ang kanyang pag-ibig. At habang nangyayari ito, mali ang pagkaunawa ni Chan sa mga tingin ni Nari at lumalaki ang kanyang pag-asa habang lumilipas ang mga araw. Isang hapon, nasa kafeterya si Nari at iniisip si Seung at bigla itong lumitaw upang bumili ng makakain. Sa kabila ng pagnanais niyang ipagtapat nito ang pag-ibig nito sa kanya.
Pagkatapos, nagsandok ang bida ng mas maraming pagkain kaysa sa nararapat at nagpa siyang sumama sa kanya papunta sa lugar kung saan siya karaniwang nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Doon, nasugatan ni Nari ang kanyang pulsuhan at nang sinubukan nitong alalahanin ang kanyang kalagayan, tinanggihan niya ang tulong nito at tumakbo palayo. Samantalang si Chan, na pumunta roon upang ipagtapat ang kanyang pag-ibig sa kanya, ay nasaksihan ng may matinding pagkadismaya ang lahat ng nangyari. Paglaon, nakita ni Nari si Song na nakikipag-usap sa babaeng kakilala niya, na siya ring nagnakaw ng USB mula sa kanyang bag. Kaya dahil sa selos ay nilapitan niya ito nang matapos ang kanilang usapan at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Gayunman, natigilan ito na hindi alam kung ano ang isasagot. Pagkatapos, ikinuwento ni Nari sa kanyang mga kaibigan ang nangyari at unti-unti niyang napansing hayagang iniiwasan na siya ni Seung hanggang sa mapuno na siya sa asal nito at humingi siya ng paliwanag. Tama iyan, amiga, laging maging prangka. Gayunman, hindi ito nakapagbigay ng malinaw na sagot at umalis si Nari na kitang-kitang galit. Nang gabing iyon, pumunta si Chan sa cafeteria at niyaya siyang kumain ng kung ano kasama siya upang subukang pasayahin siya. Pag-asa ang huling nawawala. Makalipas ang ilang araw, pinalakpakan ng mga kaklase ni Seung ang kanyang trabaho bilang delegado at pagkatapos ay pinili nito ang kakilala ni Nari bilang kanyang assistant na nagdulot ng pagluha ng bida na umalis ng bigo. Nang makita siya, sumunod si Seung sa kanya, ngunit si Chan ang unang dumating at sinubukang aliwin siya habang pinapanood nito ang eksena mula sa malayo. Kinabukasan, matamlay si Nari at nagpasya si Chan na dalhin siya sa klinika ng paaralan upang makapagpahinga. Samantala, nagtungo ang kanyang mga kaibigan kay Seung upang pagsabihan ng asal nito at sisihin siya sa masamang pakiramdam ng kanilang kaibigan. Pagkatapos, sinubukan ni Seung na lumapit kay Nari upang kausapin siya. Ngunit iniwasan niya kahit ang pagtingin man lamang dito at tinakpan ni Chan ang kanyang mukha ng kanyang jacket upang matiyak na hindi niya ito tingnan. Pagkatapos, tahimik na nasa kafeteriya ang ating bida nang biglang pumasok si Seung upang humingi ng paumanhin sa kanya. Matapos iyon, umalis siya sa lugar at sumulat sa isa niyang kaibigan upang ipaalam na may sakit ang kanyang ina, na ipinakita sa atin ang dahilan kung bakit hindi niya nabigyan ng pansin si Nari mula nang ipagtapat nito ang kanyang pag-ibig sa kanya. Sa kanyang panig, nagsimulang mas mapalapit si Nari kay Chan at unti-unti ay nagsimula siyang mahulog ang loob dito at nagtapos ang serye na magkasama silang dalawa at masaya, papasok sa paaralan kasama ang mga kaibigan ng bida. At dito nagtatapos. Hindi ko inasahan ang ganitong pagtatapos pero nagustuhan ko pa rin. Kayo ba? Karapat dapat ba si Chan kay Nari? O si Seung ang para sa kanya't nasayang lang ang pagkakataon? Ikwento nyo sa akin. Mag-subscribe para sa higit pang doramas, i-click ang notification bell at mag-like. Paalam!